Narito po ang News TV Quick Response Team sa Subic Bay Freeport Zone kung saan kanina lamang ay sumama po tayo sa operasyon sa laot ng Subic Bay Divers Association. Sinisid po mga kapuso ng ilang mga kasamahan dito sa Subic Bay Divers Association yung lokasyon ng USS New York. Ito po ay nakalubog sa dagat at sinasabing 1942 nang ito po ay lumubog sa lokasyong ito ng Subic Shores. Nakakalungkot ang kanilang natunghayan mga kapuso pagkat ang barkong itinuturing na prime spot para sa mga diver. Tila po na chop-chop ng mga illegal na nasa likod nito pong salvage operation. Mula po dito sa Pampang kung saan po tayo nag-take off mga kapuso ay may tagal na 30 minutes yung biyahe patungo po doon sa direksyon sa aking likuran. 45 minutes po nagtagal yung, yung tinatawag po nilang wreck technical diving ng mga kasamahan po natin dito. At pamamagitan po ng underwater camera mga kapuso ay naidokumento kung ano po ang sitwasyon, kung ano po ang itsura nitong USS New York. Ayon po sa impormasyon na ating nakuha mula dito sa Subic Bay Divers Association, isa pong armored cruiser ship na pag-aari ng Amerika, itong USS New York. Sadya po itong pinalubog ng tropa ng mga Amerikano noong World War II para po hindi na mapakinabangan ng kanilang mga kalaban. At sa mga sandaling ito, ay itinuturing nga po itong prime spot para po sa mga divers dahil nasisisid mga kapuso, nararating po ito ng mga diver. Yung lalim po ay kayang ratingin ng mga diver at bukod po sa masyadong makasaysayan ay sadya naman ho talagang napakaganda ng tanawin dito po sa USS New York na ito. May karagdagan detalye pa po tayo dyan. Antabayan na lang po namin. Samantala mga kapuso, makikita po sa underwater camera, babalikan ko lamang po yung paksa natin ukol dito sa USS New York. Makikita po sa underwater camera na ating piniplay kanina yung kuha ng mga technical diver kung po gaano katindi yung looting sa USS New York ng Amerika dito po sa Subic Bay. Isang malaking butas mga kapuso ang nakita nila sa engine room number 1. Sinadya raw itong butasin ng mga magnanakaw para may madaanan sila papunta sa kabilang dulo po ng barko. Sa engine room number 2, nang ito po'y mapasok ng mga technical divers, nadatna ng mga diver ang mga tubong tanso na bagong puto lang. Hindi na rin kumpleto ang makina po ng USS New York. Pero ang kanyon at yung pong propeller ng barko nasa orihinal na lokasyon pa rin. Sa ating panayam, ito raw ang kanilang babantayan ngayon. Ayon sa Subic Divers Association, prime spot para sa divers sa buong mundo ang shipwreck. Dahil sa pagiging makasaysayan nito, pinalubog ang armored cruiser ship na ito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nauna nang sinabi ng Subic Bay Metropolitan Authority na paiimbestigahan nila ang nakawan sa mga shipwreck. Sa mga sandaling ito, kapuso, diretso na po mula kay SBMA Chairman Roberto Garcia. Magtatanong po tayo tungkol po dito sa sinasabing nakawan daw sa karagatan. SBMA Chairman Roberto Garcia, magandang hapon po. Welcome po sa News TV Quick Response Team, sir. Ako lang hapon po, Emel, sa lahat ng nanonood at nakikinig po. Maraming salamat po sa pagkakataon na SBMA Chairman. Baka pwede hong makahingi muna kami ng update tungkol po doon sa gumugulong na investigasyon ng SBMA tungkol po dito sa sinasabing illegal salvaging operations sa Subic Bay, sir. Go ahead. Unang-una, kaninang umaga, nakipag-meeting ako sa mga heads ng mga maritime agencies dito, no? Yung PNP Maritime at saka yung Coast Guard po, no? Para gumawa kami ng panibagong plano to increase the number of patrols dito sa loob ng bay para malutas kahit yung problema ng looting, no? So we're working on that with them. Pangalawa, this afternoon po, nakipag-meeting ako doon sa Subic Divers Association together with the National Museum. At ang update po doon sa isang unnamed shipwreck, yung wooden boat po na nakita nila, no? So they're going to do another series of dives to establish kung ano talagang origin itong boat na ito, at saka kung meron nga mga valuables, no, may artifacts, no. Pero so far, ang findings na I think they did 2 dives already. Wala sila po nakitang artifacts. Ang nakita lang nila yung isang angkla na nawawala, and then some
kasama chain, o chain para yata dun sa angkla, no? So basically that's what it is. We're continuing the investigation, and yun nga, we will keep you updated as far as this is concerned. Chairman, yung pong nakaraang linggo ay nadiskubre po ng mga tao rito sa Subic Bay. Yun hong lumubog na galleon ship. Ito po yung nasa Sangkitin Wreck. Yung pong kanina namang nakunang video nitong Subic Bay Divers Association. Ito po yung ibang barko, no? Ito yung USS New York. Ang lumalabas po sa kanilang pantaya ay parang napagnakawan na rin po ito. Meron na ba kayong ideya? Meron na ba kayong impormasyon, sir, na pati po yung ibang second ship, yung pong ibang wreck sites dito ay napagnakawan na rin po ng mga sindikato, sir? Go ahead. Alam nyo, itong looting problem dito sa mga ships na ito, this goes all the way back to the time of the Americans. Dahil meron ako makakilalang diver, dahil sabi nga, galing to sa Divers Association mismo, dahil dati, nagda-dive sila para kumukuha ng mga parang souvenir, no? And the looting has been, that has been continuing for the past 20 years. Itong sa USS New York, I haven't seen the video that you're talking about, pero sabi nila may bagong butas daw. So siguro, ayun, napagtunan naman mga looters na umpisa na naman nila yung looting kasi ang kinukuha na dyan, bakal. Ngayon, yung galleon na sinasabi, that is made of wood. No? So, walang bakal doon, bukod doon sa angkla at saka sa chain, no? So, the National Museum is inspecting kung ano talagang meron dyan. Baka ako, ang information is that there might be treasure. So, baka kaya pinagtutunan ng pansin ng mga looter yan. Nagpapakasakali sila na baka meron doon ng treasure. So, at least nakatutok na po dyan ng National Museum at saka yung Subic Divers Association, including SBMA and the other maritime agencies. Opo. Chairman, linawin ko lamang. Ito pong Subic Shore, kaninong jurisdiction po ba ito? Ito sa Maritime Police ba? Sa SBMA? Sa Harbor Patrol? Sir, baka pwede nyo maipaliwanag ko sa amin. Kanino bang responsibility ito? Siyempre, that is all under the jurisdiction of SBMA. Kaya nga medyo nagkakagulo kasi hindi po na-coordinate sa amin na efforts yan eh. No? In fact, yung PNP SAF, which is here present in Subic, they are, well, I don't know, Marines, ano? Land-based. Sila po ang nag-aresto doon sa mga looters eh. And, well, that's one thing we have to clear up, no? Kasi, we have to properly coordinate with SBMA because we are responsible for the security here in Subic Bay. Mr. Garcia, Chairman, meron pong binabanggit yung ilan sa ating nakapanayam dito po sa Subic Bay Divers Association na di umano, sir, yung ilang tauhan po ng Harbor Patrol, inaakusahan po nila bilang mga protektor ng mga nasa likod po raw ng illegal salvaging operations. Ano po ang komento nyo rito, sir? Yes. In fact, we encourage them to file a formal complaint, no? So that we can do the proper investigation. And I understand that they submitted the formal complaint today. So we will go through the disciplinary process. Meron kaming proseso dyan of due process. We will refer that to the Disciplinary Action Committee for investigation. And if there are charges po, then we will file the necessary charges against them. Chairman, with due respect, nag-aantabay lang po ng definidong sagot yung mga taga rito, yung pong stakeholders, sir. Ano po ang balak ng SBMA ngayon para once and for all matuldukan po yung looting sa ilalim po ng dagat? Sir, go ahead. Yeah, gaya na na-explain ko kanina, no? Kasi, alam mo, ang problema nga dito sa Subic Bay, yung patrol craft, no? We only have 2 patrol boats. Actually, bago ako pumasok dito sa SBMA, wala akong patrol boat. Sira po lahat ang patrol boat. So one of the first things that I did in 2012 was to, nakita ko yung mga lumang patrol boat na hindi na umaandar, pina-refurbish ko po yun, pinakapitan ko ng bagong makina. So we have these 2 new patrol boats here patrolling. Yung PNP Maritime who they're supposed to cooperate with us, they only have 2 craft. Isa ngayon po sira. Ang Coast Guard po, isa lang po ang craft nila, no? So we really have to work together, no, in coordination para we can regularly and intensify the patrols in Subic Bay. And in fact, right now,
I have a pending, last year pa, I have a pending request to purchase with the DBM, no, to purchase 4 new patrol boats. Last year pa po, the requisition yan, wala po silang approval. No? And we have a third boat na panahon 15 years ago na the board finally 2 weeks ago we approved the award for refurbishing and the installation of a new engine. Because we realize this problem and we are definitely committed to stop this looting. But it needs the resources and we are gathering those resources now. Mr. Roberto Garcia, ang SBMA Chairman, maraming salamat po sa oras nyo. Magandang hapon po. Ganda nga po. Thank you po.